Magandang araw po, magandang hapon at magandang gabi sa mga ating mga kababayan na nandiyan sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Muli po, Coach Oli, News PH. Ang pag-uusapan natin, eto si Marcos, weak talaga. Walang paninindigan. Grabe. Meron na naman siyang pangako na nabudol tayo. Sabi ko na sa inyo nung pinangako niya to, dati pa, wala na akong tiwala. Duda na ako. So pag-usapan po natin yan. At sa tingin ko, pinaghahandaan na ng Duterte ang impeachment ni Marcos. Ayan, yan po. Pag-usapan natin maya-maya lang. Pero paalala lang po, sana po pagpasok pa lang, like nyo agad itong video na ito nang sa ganon mas ikalat pa ni YouTube at matulungan natin ang mga Duterte sa pagpapalaganap ng totoong balita kasama ang SMNI at syempre ang Banateros at ako si Coach Oli. Alam naman natin, karamihan ng mainstream media ay kakampi na nila. Marami pa dyan, mga vloggers, bayad na. So mga fake news na po ang kanilang ginagawa. So sana like and share po nyo tong video na ito. At sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Coach Oli, pakicheck nyo lang So subscribe and syempre hit the notification bell. Nang sa ganon, pag ako may nilabas na video, kayo po ay ma-inform ni YouTube at makapanood. So sisimulan na agad natin kasi syempre tayo dito kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito na po. Hindi haharangin ng pamahalaan ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madaliin ng ICC ang investigasyon sa kanyang drug war. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi rin anya ito tutulong sa ICC. Gayunman, tutugon ng gobyerno kung may request na ang Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Yan. Diyan ako nabilib sa tapang ni PRRD, no? Kasi alam nyo, matagal nang pinang-hostage ito ni Trillanes. At alam naman natin, no? Kanina nga sa Banateros, sinabi ni Doc Lorraine na itong mga NPA, pinangalanan niya po yung NPA. So kung di nyo pa po napapanood yun, panuorin nyo. Pinangalan niya itong mga NPA na congressman. Congressman. Yan, sila Raul, tapos may mga congresswoman, itong sila convicted child abuser, Castro, at marami pang iba. No? At kasabot ito si Trillanes. Matagal niya nang pinang-hostage. Kaya ito pong kamara, itong mga Congress, mga congressman, specifically itong mga bata ni Tambaluslos na Quadcom, ay matagal nang pinang-hostage Tinatakot, parang binubuli si PRRD. Ayan na ICC, ito na ICC, ito na ICC. Akala nyo natatakot si PRRD? Bukas na papuntahin yung ICC. Diba? Nung dati iniimbita-imbita si PRRD, diba? Binubuli, punta ka rito, punta ka rito, punta ka rito, sa imbestigahan ka namin dito sa Quadcom. Nung pumunta, umurong sila. Saka lang nila tinuloy nung nagalit yung taong bayan. Ang daming pumalag. Kayo po, mga nasa social media, pumalag. So ganito po ang nangyayari. Ginagawa nilang pangpain ito. Pananakot sa Duterte. Ang akala naman nila, ito purpose dyan, one of the purposes nila. Marami po yan, pero isa sa purpose nila ay magkakaroon ng deal. Si PRRD ay makikipagsunduan, no? Ibibigay na sa kanila yung kanilang kagustuhan. Alam naman natin na itong si Martin ay gustong umupong presidente
sa 2028. Yan po talaga ang target nila. And gusto na nilang mag-giveaway itong mga Duterte. So ito yung mga panakot. Hindi talaga kayo ha. Kaya nga, alam mo, praning po ito sila Tamba. Kasi sa katunayan, wala namang plano pa. Sabi ni BP Sara na siya ay tatakbo. Napakalayo pa nun. For the meantime, tigilan muna natin ang politika, magtrabaho muna tayo kasi anong mapapala ng taong bayan diyan sa agenda mo? 'Di ba? So alam naman natin hindi mananalo yan si Tamba unless magkaroon sila ng deal with the Duterte na si Duterte ay bumaba na. Gaya nung ginawa niya na that time, instead na magpe-president siya, nag-vice president na lang siya for BBM. Here we go again. Alam naman natin kaya nila kinokontrol eh. Pero nga, hindi natatakot dito si PRRD sa ICC. Kaya nga sabi niya, ito'y napanood ko mismo nung live, sinabi niya yan, papuntahin niyo yung ICC bukas. Pero ito problema. Meron tayong problema kay Marcos kasi walang isang salita. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte drug war ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Ayan, okay ah. So, eto si Marcos. Marcos, sintonado ka ngayon. Kasi dati, ang sabi mo, hindi ka papayag na pumasok ang ICC. Ngayon, ang tono niya, sinungaling talaga to. Sinungaling tong mama na ito. Ang sabi niya ngayon, basta gusto ni Duterte, papapasukin niya. Iba na tono niya. Remember, kung masasaliksik nyo pa yung live ko before, nung binanggit niya ito na hindi niya papapasukin ng ICC, nung binanggit ni Boying hindi nila papapasukin ng ICC, hindi sila papayag pumasok ang ICC. Nasa live ko yun. Doon sa matagal nang nanunood sa akin, sinabi ko noon, hindi yan totoo. Fake news. Binubudol mo na naman kami, Marcos. Sinasama mo pa si Boying. Dalawa na kayong budol. Ngayon, fast forward to today. Tama ako, tamang-tama. Doon sa matagal nang nanunood sa akin. Tama ako o tamang-tama. Budol talaga tong tao na ito. Napakabudol mo, Marcos. Wala ka nang sinabing diretso na paninindigan mo. Hanggang ngayon, yung 20 pesos na bigas, wala pa rin. Nag-DA secretary ka, nagkaloko-loko lalo ang agrikultura natin. 1 milyong pabahay, asa na yung mga pabahay? Hanggang ngayon, wala. Pinagmalaki mo, flood control projects. Hanggang ngayon, may baha. Wala kang infrastructure. Meron bang natutupad sa pangako nitong si Marcos? Wala. Diba? Ngayon, papapasukin. Tapos, ipinapasa pa kay PRRD. Ipapaliwanag ko bakit may mali, bakit may sayad yung pag-iisip nito si Marcos. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi diba? Ulitin natin, sabi, hindi kami tutulong. Na makipag-usap hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Tinan mo kabastusan. Bastos to si Marcos. Sabi niya, pag pumasok ang ICC, hindi namin sila haharangan. Kasi yun ang gusto ni Duterte, ni PRRD. Pero hindi rin kami tutulong sa ICC. Mali ka ron, Marcos. Presidente ka eh. Kasi PRRD, pumayag or hindi pumayag, hindi mo dapat papapasukin ng ICC because that in itself is illegal. Walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. We are a sovereign country. Mali yun. Pinapasok mo ICC. Halimbawa, pumayag si PRRD. Si Bato hindi. Si BP Sara hindi. Si PRRD lang ang pumasok.
ang pumayag. E di nakapasok na ang ICC. Tapos paiimbestigahan mo si Sara din, si PRRD rin, si Bato rin, si Bongo rin. That is unfair. Bakit? Kasi pinayagan mo yung illegal eh. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa may nagsusuntukan, may nagrarambol sa kalsada at ikaw pulis. Anong sasabihin mo? Gusto nyo mag-away? Hindi magpatayan kayo dyan. Sige. Ganun ba ang reaksyon, Marcos? O dapat inaawat mo yun? O dapat tinuhuli mo yung mga nagano nang hindi sila magkasakitan? Kaya gusto nila yun. Kaya ayaw nila yun. Yung nagrarambol sila is illegal in itself. Marcos, mahirap ang intindihin yun. Illegal ang pagpasok ng ICC dito. Wala silang jurisdiction, hindi tayo member ng ICC. Marcos, anong klaseng pambubudol na naman itong ginagawa mo sa bansang Pilipinas? Ipinangako mo na yan dati. Ngayon, binabawi mo naman. Pinangako mo na yan dati. Ngayon, iba na tono mo. Na paano ka, Marcos? Wala na ba kami talagang aasahan sa'yo? Kaya nga alam nyo, sa isang banda, naiinis ako. Naiinis ako dahil bakit itong Quadcom na to, pilit pinapupunta si PRRD. Pero alam mo, sa katunayan, ngayon, alam ko ganito rin nasa isip ninyo. Especially doon sa mga talagang legit Duterte supporters na matagal na. Believe kayo kay PRRD. Natutuwa kayo that you are proud. Alam mo, naramdaman ko. Ewan ko kung ito rin naramdaman nyo. Nakaramdam ako ulit nang meron tayong presidente. Bagamat hindi si PRRD yung presidente natin ngayon, parang nakaramdam tayo ng totoong leader. Yung nakaramdam tayo ulit ng may tunay tayo na presidente. Yung may paninindigan, yung hindi weak, hindi pa bago-bago ng isip, may pakialam sa taong bayan. Isipin mo ang tanda na ni PRRD and until now pinaglalaban niya yung drug war na yan. Huwag po nating kakalimutan. Mga kababayan ko, Quadcom, makinig kayong mabuti. Marcos, makinig kayong mabuti. Yang drug war na yan ay gusto po yan ng taong bayan. Because of that drug war, Marcos, nanalo ka. Alam mo kung bakit, kung hindi? Kung ayaw ng Pilipino sa drug war, hindi nila iboboto si Sara. At kaya ka lang nanalo, Marcos, it's because of Sara. Hindi ka nga nanalo kay Lenny. Di ba? Talo ka nga kay Lenny. Kung ayaw ng taong bayan ang drug war, lubog si Sara. Di ba? At kung lubog si Sara, mas lubog ka. Lalamunin ka ni Lenny. Dapat nagpapasalamat ka sa drug war. Bakit? Dahil sa drug war, marami kang nabudol. Hindi kami. Hindi namin sinuportahan to. Alam namin ito eh. Nakinig kami kay PRRD. Pero marami tong nabudol. Bakit? Kasi gusto ng Pilipino yung drug war ni PRRD. Kaya nga nila binoto si BP Sara eh. Naintindihan nyo? Yung pagkaboto ni BP Sara na record 32 million, record na boto ever in the Philippines. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Pilipino yung drug war. Kaya nadamay ka, Marcos. Kasi maraming bumoto kay BP Sara because of that drug war. Huwag na tayo mag-anuhan dito, magbulahan. Dapat nagpapasalamat ka dun sa drug war na yun. Anong klase ka ba naman?
Ikaw ba talaga, Marcos, ay walang utang na loob? Traidor? Anong ginawa mo? Pinalibing yung tatay mo and yet ganyan ang ginagawa mo? Let's assume wala siyang kamay dito sa ICC at sa Quadcom, okay? For discussion purposes, pero mukhang imposible. Pero for discussion purposes, wala siyang kamay. Pero still, Marcos, presidente ka eh. Be strong. May magagawa ka kahit wala kang kamay. Pag alam mong mali, mali. Ba't hindi mo pagsabihan niyang pinsan mo? Sabi ko sa'yo, sisirain ka niyang pinsan mo eh. Ang tigas ng ulo mo eh. Huwag mong kakalimutan yun. Dapat nagpapasalamat ka sa drug war. Nang dahil sa Duterte, nakabalik ang Marcos. Halimbawa, patay ang Duterte, hindi nabuhay ang Duterte. Until now, yung tatay mo hindi nakalibing sa libingan ng mga bayani. Until now, lubog ka kay Lenny. Lubog ka sa dilaw. And that's the truth, tanggapin mo yun. Buti nga may Duterte eh, nakabalik ka. Pero this time, hindi mo na mabubudol ang taong bayan. Pero wag ka naman sanang traidor. Tinulungan ka ni Pastor, anong ginawa mo? Hinayaan mo siyang lamunin itong mga buhaya. Tinulungan ka ng SMNI. Anong ginawa mo sa SMNI? Kinakansilan nyo ang prangkisa. Anong klase kayo? Di ba? Tapos ngayon, gusto mong papasukin yung ICC. Itong masakit kay Marcos eh. Gusto niyang, yung papapasukin niya, hayaan niya pumasok ang ICC, pero hugas kamay siya. Mas ayaw ko yun. Ako, mas gusto ko sabihin ni Marcos, magpakalalaki ka. Papapasukin ko yung ICC kasi nagkakaproblema tayo dito sa mga Duterte dahil sa hustisya sa bansa. Or, hindi ko papapasukin yung ICC kasi wala silang jurisdiction. It's either you are hot or cold. Marcos, yung ginagawa mo maligamgam. Yung ginagawa mo, Marcos, hugas kamay. Nakagitna ka eh. Ayaw mo magmukhang may mali. Pero gusto mong ipahuli ang mga Duterte. Eh anong kabaklaan yan? I mean, I have nothing against sa mga bakla, pero parang apaka-weak mo naman. Can you decide? Gusto mo o hindi? Presidente ka eh. Hindi po pwedeng wala kang magagawa. Papapasukin mo o hindi mo papapasukin. Ano ka ba, under desaya? Ako'y nagtatanong lang ha. Imposibleng wala siyang magagawa eh. Para kasi Poncio Pilato, hugas kamay ka eh. Nasa gitna ka. Kayo nga dapat magpa-drug test kayo lahat eh. Pati Quadcom. Bakit ba galit na galit kayo sa drug war? Pambihira itong mga to. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, eh nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Mali ka doon. Anong klase kang presidente? Wala kang desisyon. Tumago ka na naman. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalas ang Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Isa pa to. Isa pa tong Department of Justice ni si Boying yan, pakana ni Boying. Sabi nyo dati, may press con ka pa. Hindi nyo papapasukin ng ICC. O ngayon may Interpol na kayo sinasabi. Tingnan mo mga politiko nating walang isang salita. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang Paano isipin mo DOJ? Wala kayong magawa. Pag pinapasok mo yung ICC, parang sinabi nyo wala tayong hustisya sa Pilipinas. Eh DOJ kayo eh. Hindi nagmukha kayong inutil dyan. Department of Justice nga kayo eh. Departamento kayo ng hustisya.
Tapos papasukin nyo ICC, sasabihin nyo wala kayong magagawa, ibig sabihin walang hustisya. Bakit may Department of Justice pa? Ang gulo naman kausap na itong mga DOJ talaga, oh. Alam mo, niloloko nyo taong bayan, eh. Ako hindi naman abogado, pero simple lang, eh. Mahirap bang intindihin yung Department of Justice? Simple, may hustisya tayo. Kaya nga kayo nandiyan. Otherwise, wala kayo dyan. Ito si Marcos talaga. Oh, nakaw. Tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Yan. May obligation ka, sabi niya, may obligation siya sa Interpol. At they have to live up to their obligation. Marcos, excuse me. Let me remind you, ang una mong obligasyon sa Pilipino. Sa Pilipino. Si PRRD Pilipino. BP Sara Pilipina, Bongo Pilipino, Bato Pilipino. Ang una mong obligasyon, hindi lang sa apat na yon, kung hindi sa lahat, sa bawat isa namin, kaming mga Pilipino, na protektahan ang soberanya ng bansang Pilipinas. Wala silang jurisdiction dito. Bakit ilalagay mo ang investigasyon sa kamay ng mga dayuhan, ang investigasyon ng isang Pilipino sa kamay ng dayuhan na sa tingin ninyo ay dito naganap ang krimen, kung meron mang krimen, which I don't believe, but for discussion purposes, kahit patawagin yung krimen yan, dito nagawa yan, bakit nyo dadalahin sa mga dayuhan? Ang obligasyon mo sa Pilipino, sa bawat isa sa amin, na protektahan mo ang soberanya ng bansang Pilipinas. Don't ever forget that. Not to Interpol, but to Filipinos, Marcos. Yan ang obligasyon mo. Yan ang responsibilidad mo. At kaya naman, pwede kang matanggal. Pwede kang ma-impeach. Sa katunayan, ito hindi confirm ba? Pero may mga nadidinig-dinig na ako na pag pinapasok ni Marcos ang ICC, whether active siya ron or inactive siya, alam niya or hindi niya alam, it is a ground for impeachment. At meron na akong naririnig na pinaghahandaan ng impeachment ni Marcos. Hindi ko alam kung ito'y totoo. Ito ay sabi-sabi lang. Okay? Ito ay mga natatanggap ko lang mensahe. But whether it's true or not, kahit pa hindi totoo yun, na pinaghahandaan na ang impeachment ni Marcos. Meron or wala akong pakialam. Pero, ako, request ko, dapat paghandaan na ng Duterte ang impeachment ni Marcos. Dahil, impeachable offense po yan, sinabi ni Attorney Sal Panelo, na pag hinayaan niyang pumasok ang ICC. So, wag na nating intindihin kung totoo yung nadidinig ko. Sa atin lang, i-request natin ng mga Duterte na ipa-impeach si Marcos by the time pumasok ang ICC. And don't forget this, mga kababayan ko. I'm addressing this also doon sa mga bashers na papasok. Makinig kayong mabuti. Sa mga pula sa dilaw. Alam nyo kung gaano kalakas ang Duterte. Ang support nila, wag na nating pag-usapan ang support nila sa AFP. Ang pag-usapan na lating taong bayan. Tingnan mo. Tingnan yung mabuti and tell me that I am lying. Nung inimbestigahan si Duterte ng Quadcom, lahat ng channels pumutok. Mainstream media, vloggers, lahat ang daming nanood. Kay Pulahan, kay Dilawan, kay Bias Media, Bias Mainstream Media, lahat po ang daming nanood. Millions. Why?
nakabantay ang taong bayan. Nakabantay ang supporters ng DDS. Even yung mga Quadcom na starstruck kay PRRD. Marami pong pictures niyan. Iba talaga ang karisma ni PRRD. Marcos, you have to admit this to yourself. You are just night and day. Basa po ang Marcos, ang apelyidong Marcos, if you compare to Duterte, malayong malayo na talaga. Accepting the facts will change you to a better person, Marcos. Kasi you are chasing the wind. Hindi mo na mahahabol ang Duterte. So better yet, do what is necessary, do what is right, and then enjoy your 4 years na panunungkulan. And then just be grateful to God to exit after. Don't hang on to power na plano nitong si Tamba na ginawa din ng tatay mo. Accept it. Mahal ng tao ang mga Duterte. Kahit nga, alam mo, sabi ko nga kahit mga bashers I mean, even yung mga BBM vloggers, mga vloggers na supporters mo na loyal sa'yo. Tumaas din ang mga views. Nanunood din. Why? That is the Duterte effect. Nakabantay sila That's something. Something with spark. We all know this, that something might spark. Kaya Marcos, ako payo ko lang naman. Maitatama mo pa yung sarili mo. Kasi pag pinayagan mo tong ICC na ito, we cannot blame the people. Sabi ko sa iyo. But anyway, yan naman ang gusto ng taong bayan They are just waiting for Duterte. So, malay natin, maging blessing in disguise. Sige, iposas nyo si PRRD. Marcos, tingnan mo. Tingnan mo, until now, ilang araw na, malakas pa rin ang views ng hearing ni PRRD. Check even yung mga bata mong media. Yung mga mainstream media mo. Check. Ganun kalakas. Then, check nyo kung nagsisinungaling ako. Check nyo. May numero naman yun Makikita nyo yung views Makikita nyo. Tingnan nyo. Di ba? Ang problema sa atin, pag in denial tayo sa katotohanan. Sige, papasukin mo ICC. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Dati nang Grabe sa rason, We'll see what the ICC does. Ikaw ang presidente. Are you listening to yourself? Nakikinig kaya nitong mama na ito, itong presidenteng ito, hindi ito si PRRD. Nakikinig kaya ni Marcos yung sarili niya? Ikaw ang presidente. And then you will see what ICC will do to your country. Anong klase ang leader? Marcos, ano ka ba? Leader, you lead. And they follow. Ay, sus. Teka muna. Wala yung ano ko Hindi yung ikaw ang susunod. Mapapamura ako dito Ay, nako. We'll see what the ICC does. Dati nang kinukwestiyon ni Duterte ang jurisdiction ng ICC, bagay na inulit niya kagabi. Ang problema, walang jurisdiction. Bigyan mo muna ako ng jurisdiction before anything else. Before you move, jurisdiction muna. May jurisdiction ba sila? May jurisdiction naman ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Pero mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan. May jurisdiction ng ICC at pwedeng magpatuloy yung investigation. At kulang na lang ay ang cooperation. Alam mo naman yung kampi-kampi na sila Una ng Pilipinas at essentially ng mga akusado.
Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. Sa kabila kasi na ikinumpisal, wala pang linaw kung sino ang papanagutin sa extrajudicial. Hindi ko maintindihan 'tong mga magulang. Huwag kayong magpagamit sa mga politiko. Ginagamit kayo niyan eh. 'Di ba? Asa kayo ng asa sa politiko na tutulungan kayo. Anong ginawa sa inyo? Ginagamit kayo for trial by publicity. May pakinabang sila diyan, hindi nyo alam. Bakit hindi kayo pumunta sa korte? Don't tell us walang hustisya. Sino ba nakaupo ngayon? Si Duterte o si Marcos? So wala din kayong tiwala kay Marcos. Sino bang nag-iimbestiga? Quadcom o ang Duterte? Sino makapangyarihan ngayon? Si Martin o ang Duterte? Di ba? Ba't hindi nyo dalhin sa korte yan? Hindi kasi matatanggap yung excuse na hindi, kakampi ni Duterte ang korte. Hindi. Si Marcos ng presidente. Ganyan ba ka-weak talaga si Marcos? I mean, if you allow ICC to come in at kayo ay wala kayong tiwala sa korte, it's just admitting na yung presidente nyo inutil. Yung presidente nyo si BBM inutil. Anong silbi niya dyan? Kaya hindi kayo pwede magpalusot na hindi nyo makuha ang hustisya. Ang totoo niyan, ginagamit kayo ng politiko kasi kalaban nila ang Duterte. Padudumihin nila ang Duterte, bababuyin nila ang Duterte para sila may papala. Huwag naman tayong kakapiranggot ang isip. I have nothing against dito sa mga namatayan na magulang. Naintindihan natin na masakit sa inyo kahit masabihin nating adik yung mga anak ninyo. But still, ang totoong tulong ay sasabihin sa inyo ang totoo. Hindi nyo makukuha ang justisya sa ICC, sa Quadcom, sa korte po. Wala sa Senate inquiry, wala sa Quadcom inquiry, wala dyan. They are all in aid of legislation. Dapat maintindihan nyo yan, ma'am. Niloloko kayo ng mga politiko. Kaya ba nila ipakulong si PRRD? Wala naman silang kapangyarihang magpakulong. Wala silang karapatang maghusga. Kanino sila umaasa sa pag-iimbestiga kay Duterte dyan sa Quadcom? Kay Franz Castro? Na convicted. Siya mismo convicted. I mean, really now? Convicted siyang child abuser. Do you think concern sa anak mo? Sa anak ninyo? Sa kamag-anak ninyo yan si Franz Castro? I mean, siya nga, convicted eh. Hindi ako nagsabi korte. Ibig sabihin, nag-a-abuse siya ng mga kabataan. Hello? Dalhin nyo sa korte. Niloloko kayo ng mga ano yan. Killings, kaugnay ng Duterte drug war na ikinasasama ng loob ng mga naulila ng mga biktima. Kami yung namatayan pero parang wala man lang bahid ng pagsisisi. Wala man lang konting sipansya sa buhay na nawala. Hindi, ano bang gusto nyo? Mag-sorry si PRRD sa inyo? Hindi ko pinaano sila ha. Kaya nga tinuturo ko yung tama sa kanila eh. Parang operasyon. Minsan masakit ang operasyon eh. Pero kung yun na makakatulong sa iyong kalusugan, ano magagawa natin? Masakit yung sinasabi natin. Pero yun ang katotohanan eh. Sino ang pwedeng magpakulong kay PRRD? Quadcom? O korte? Sino makakapag-decide kung mali ang drug war ni PRRD? Quadcom? Si Martin? O korte? Pakiisip lang po, ma'am. At paulit-ulit niyang sinasabi galit siya sa kriminal kaya ipapapatay niya. Hindi po kriminal ang asawa ko. All of the
testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms. Wala talaga to si Marcos. Etong si Marcos. Ito si BBM. Kung hindi lang Marcos ang apelyido nito, yung pinanganak to sa ordinaryong pamilya with his kind of personality and thinking. Ordinaryong pamilya. Baka basurero ngayon to. Wala eh. Isa lang meron siya. Pinanganak siyang may apelyidong Marcos, kaya andyan siya. What is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD? Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. How significant is that, sir? Yung po mga... Isa pa to si boss. Tumataba na naman. De, pero mas bagay sa'yo, Boying. Ha? Secretary Boy, mas bagay sa'yo yung naka-Amerikano. Huwag ka na huwag ka na magbabarong. Nakakatakot eh. Nakakatakot. Pero nagkakalaman na siya konti lang. Ha? Isa pa to eh. Iba rin naman ang tono nito dati. Nakalain mo Secretary of Justice, sasabihin mo walang hustisya sa Pilipinas. I mean, hindi kita sinasabihang inutil, pero parang inutil ang datingan nun. Parang sinasabi mo sa sarili mo, inutil ka. The very purpose of ICC coming in is kasi walang hustisya sa Pilipinas. Ha? Hello? Secretary of Justice ka, walang hustisya sa Pilipinas. Kasi iba rin ang tono nito dati. Hindi pa papasukin ng ICC. Tingnan nyo tono ngayon. Very significant. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Tinututukan daw nila mga pangyayari sa Pilipinas at sinusuri kung may kinalaman sa kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News. But eto, ako naniniwala na hindi stupid ang Duterte. Hindi stupid ang PRRD. Hindi stupid ang BP Sara. Kita nyo naman, yung gustong pasamain si PRRD, siya pa ngayon na naging bida dyan sa hearing na yan. That's how calculated ang moves nila. Hindi ako maniniwala na hindi pinaghahandaan ng Duterte ang impeachment ni Marcos. Kung hindi man, kami, taong bayan ang sisigaw for Marcos impeachment kung papapasukin niya yung ICC na yan. Dahil hindi siya concerned sa Pilipinas. Again, inuulit ko lang yung sinabi ni Attorney Sal, impeachable offense pag pinapasok niya ang ICC. At alam natin, si PRRD ay hindi nag-iisa. Dami. Alam mo ito totoo to. Totoo to. Ngayon ko lang to na-experience yung lakas. Ako matagal na akong nag-gym doon sa aking gym. Hindi naman ako nilalapitan ng tao ron. This is true story. Ngayon may lalapit sa akin. Grabe, no? Si PRRD, pinagkakaisahan. Akala mo kaya nila. Tatanong ko, PRRD ka ba? Yes. Oo naman. Siyempre. Hindi once, hindi twice. Ang dami po. Kahit sa labas. Sasabihin nila alam mo yung kwentuhan, nadidinig mo na mahal ng taong bayan ng mga Duterte. And I'm sure ramdam nyo yan, mga DDS. At I'm sure ramdam din niya ng mga pulahan. Gaya lang sila ni Marcos na in denial sa katotohanan. Mas lalo nang mana sila kay Martin na in denial sa katotohanan. Ayaw na nga ng taong bayan sa kanila, pinagpipilitan pa rin yung sarili. Pero alam natin yan. Alam ng Pilipino yan.
Ngayon lang talagang grabe, ang dami pong nagagalit. Kasi ako 'pag naggi-gym hindi ako basta naka-earphones ako, gym ano lang. Ngayon, hindi lumalapit na sila. Parang hindi ko alam kung alam nilang Duterte ako or what, or nakilala ko or what, basta hindi ko na tinatanong. Pero yung iba nakilala kasi sabi nila, "Uy, napanood ka namin sa SMNI," gano'n, gano'n, na grabe sila. Yung iba naman hindi, they have no idea. Kaya sasabi yung typical kuwentuhan. Bottom line, ang lakas pa rin ng Duterte. In short, mahal nila ang drug war. Gusto nila yan, eh. Huwag tayo magpagamit doon sa mga sinasabi kanina ni Doc Lore na mga NPA. Huwag tayong magpagamit doon sa may mga ambisyon lang sa 2028 na hindi kayang lumaban ng patas. No? Mapagbatsyag tayo and let's be ready. Kung sakali, pumasok ang ICC, let's protect BP Sara, PRRD, and the others. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe po kayo, Coach Oli News PH. And again, i-plug ko lang ang programa ng Banateros everyday sa SMNI. Ang nangungunang at nagsasabi lang ng totoong mainstream media, ang SMNI, 8 p.m. Monday to Friday. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.